Mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 8 kabanata ng unang aklat ng Samuel. Dito po makikita natin yung transition from panahon na walang hari ang mga Israelita papunta doon sa pagnanais nila at pag-request nila ng hari. No? Sa Book of Judges, makikita natin everyone did what was right in his own eyes, no? At ang Diyos ang tunay na hari ng Israel, no? Theocracy, nasa theocracy sila. Subalit itong chapter 8, dito po ang turning point kung saan maraming magbabago sa political, sa spiritual at sa theological na pamumuhay nila. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, na ikaw po ang patuloy na manguna, magpaliwanag sa amin at maging gabay namin, Panginoon, upang makita namin ang katotohanan sa iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-ingat at gumabay sa amin, sa mga aming kaisipan, na makita, Panginoon, ang dakilang plano mo sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, ang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsilbing hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumatanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Ayan, so makikita natin umpisa pa lang, meron ng leadership crisis. Yung legacy ni Samuel ay hindi nakuha o namana ng kanyang mga anak, no? Tandaan natin na hindi lahat ng spiritual succession ay faithful, no? Ang covenant faithfulness ay hindi namamana, kundi ito ay pinipili. Ayan. So, makikita din natin dito sa verse 4, dahil dito ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo. At ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak, kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang bansa. Ayan. So makikita natin, hiniling ng mga elders na magtalaga ng king, no? Na siyang magja-judge kagaya ng mga karatig nasyon nila. Kumbaga nakita nila na, may mga king ang bawat paligid natin. Sana may ganun din tayo. Dito makikita natin yung contentment, nasisira siya kapag mayroon ng comparison. Hindi yung governance yung problema. Ang problema po, yung identity crisis. Ang Israel kasi ay talagang itinalaga siya tinawag siya na maging set apart, no? Itinalaga, no? Inihiwalay, Pero yung gusto nilang maging katulad ng mundo, maging kagaya sila ng mga nasa paligid nila. Rejecting distinctiveness is also equal to rejecting divine calling. 6. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila. Ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung anong gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. So ayan, makikita natin nasaktan si Samuel, pero sinabi ng Panginoon, hindi ikaw yung na-reject nila, kundi ako. So yung reject po from the word maas sa Hebrew, na ang ibig sabihin ay despise or refuse authority, no?
Ang request ay hindi neutral, no? Rebellion ito laban sa kingship ng ating Panginoon. Yan. So makikita natin dito mula pa sa Exodus, ang Diyos ay hari nila. Siya ang nagbibigay ng batas, proteksyon at direksyon, no? Ang paghingi nila ng human king, no, ay pagtalikod sa divine kingship ng ating Panginoon. Yan. So verse 10, sabi dito, lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwahing pandigma, ang iba namay sa hukbong kabayuhan, at ang iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa 1,000 at 50. Ang iba'y pagtatrabahuhin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagapaggawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukid, ubusan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong mga ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alilang babae at lalaki at ang pinakamaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. So dito pinaliwanag po ni Samuel yung justice ng hari. Ang judgment, or tinatawag sa Hebrew word na mishpat, ay the way of the king. Ito ay hindi moral justice kundi standard practice ng human monarchy. Often ay very oppressive. Ayan. So from theocracy papunta sa monarchy, makikita nila yung pagkakaiba na kapag ang Diyos ang naging hari, doon sa kapag tao yung naging hari. Ayan, sabi nga niya dito, ang hari, kukunin yung kanilang mga anak na lalaki, yung kanilang anak na babae, yung kanilang bukirin, at ang kanilang mga kayamanan, no? Dito makikita natin, no, ang pinaliwanag ni Samuel, ito ay kontra doon sa kung paanong ang Diyos ang nagiging hari. Kasi si Lord, siya yung nagbibigay. Pero yung king, yung human king, siya yung kumukuha. No? Kaya kapag iniwan mo ang rule ng Diyos, papasok ka sa sistema ng oppression. Ayan. Verse 19, sabi dito, verse 19, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta gusto naming magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa at upang ang aming hari ay ang siyang mamamahal at mangunguna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Ayan, so very very firm yung kanilang gusto. Dito makikita natin na ang kanilang motibo is para maging kagaya ng ibang nasyon, para meron silang visible, nakikitang hari, at para meron silang mga military security. So dito makikita natin tatlong maling pundasyon, no? Conformity over calling, sight over faith, security over trust in God, no? So talagang grabe yung kaisipan ng tao dito. Verse 21, nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya niya, pagbigyan mo na ang gusto nila, bigyan mo na sila ng hari. Pagkatapos nito ay pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. So dito po makikita natin, pinayagan sila ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, obey their voice and make them a king. Ayan, so dito makikita natin, hindi ito approval, ito ay divine concession. May konsepto sa scripture ng God's permissive will versus perfect will. No, merong mga pinahintulutan na lang ang si Lord, pero hindi talaga yun yung kanyang perfect will. Ayan. So dito makikita talaga natin na
sa chapter na to, nakita natin yung rejection sa kingship or sa divine kingship ng Panginoon. Ang ugat ng kasalanan dito ay ayaw magpasakop sa Diyos. Alam niyo, karamihan talaga sa mga churches, kapag meron silang mga nire-raise na mga opinion, suggestion, dahil ayaw nila yung binibigay or yung ginagawa ng kanilang mga spiritual leaders. Ano po? At ang danger sa ganitong sitwasyon ay dahil meron silang kinukumparahan, ano po, nawawala yung kanilang identity as set apart as chosen people. Ano po? At dito makikita din natin yung cause of human control. Ano po, yung autonomy ay may kapalit na bandage. Kasi nga, 'di ba? Maraming kinukuha dito yung king, hindi sila yung may karapatan, hindi kagaya kapag si Lord yung king nila, si Lord yung mapagbigay na hari, siya yung hari na very protective sa kanila, hindi nila kailangan ng human power, ano po, kapag ang Diyos ang kumikilos. Yan. Pero alam nyo, ang tindi ng kabutihan ng Panginoon, kahit nagrebelde ang Israel, hindi sila iniwan ng ating Panginoon. 1 Samuel 8 is not just about politics, no? It's about the human heart rejecting God's rule. Yet God, in His grace, continues His redemptive plan. So makikita talaga natin na kahit ganun, yung puso ng mga Israelita, never na silang inabandona ng ating Panginoon. Ganon din tayo kahit tayo nagkakasala, kahit na minsan mas nanguna yung ating kalooban kaysa sa kalooban ni Lord. Ang Panginoon ay patuloy na nandyan para tayo ay proteksyonan. Kaya sana po may natutunan tayo dito sa ating pag-aaral ng chapter 8. Muli pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lang ang papuri.